Welcome to Timo Talks with Timothy. Let's talk about first week of living alone ko in Manila. Para ako nasa first date. Okay, nahiya ako. I'm so shy. Kwento ko lang sa inyo on why I'm starting this podcast. Okay, so I have this journal with me. During my review for Sipale, alam ko naman kasi talagang, okay, hindi talaga ako makapag-content, hindi na ako makapag-social media para bawas sa distractions. Naisa-isip ko, how can I share this part of my life sa aking followers? How can I take them to this nang nakafocus pa rin ako sa review? Tapos naisip ko, ay, isulat ko sa diary. Laman-laman nitong diary na 'to simula first week ko during my review hanggang sa matapos ang board exam. Andito lahat ng whole journey ko and yun ang ating pag-uusapan. For this whole podcast, babasahin natin yung diary ko while I'm reviewing for Sipale. Before we start or anything, before this, okay, let me just say kung ano yung mangyayari sa buong podcast na 'to, okay? So, in this podcast, I am not going to be your coach na parang, OMG, ito yung mga materials na ginamit ko. This is the study tips. So, dapat ganito ka during Sipale. Dapat ganito ka mag-aral. I'm not going to be like that. It's not gonna be focused on that. So, since it's my diary, this is something personal to me. So, I'm gonna share kung anong nangyayari sa life ko kada week, kung ano yung nafe-feel, kung ano yung mga nangyari sa akin all throughout this journey. So, it's gonna be more personal with me kasi I'm talking about my life. Though, of course, yes, centralized pa din naman talaga yung about sa Sipale. Like, mag-share pa rin ako ng story ko about kung ano yung nag-work for me, kung ano yung mga books na ginamit ko, kung sino yung teacher na favorite ko here and there. Pero, baka lang kasi nag-expect kayo, if you're like a reviewee, baka lang nag-expect kayo na parang magbibigay ako ng study tips, magbibigay ako ng mga motivational quotes, magbibigay ako ng ganyan. Pero no, I'm not going to be your teacher, but I'm going to be your friend. Okay, so if you're a reviewee watching this right now, I'm going to be your friend all throughout your journey. Just listen to me. And if you are still in school or tapos na to, hello, hi, hi for watching. Or like, gusto mo lang talaga ako pinapanood, thank you so much. Or if you're my friend, hi. Ayun, samahan niyo lang ako with this journey. Okay, so before we start uli, okay, tapos na yung disclaimer. Dito naman tayo sa background of the study. Ito naman yung sarili ko. Hindi po ako graduate sa Big Four universities. Hindi ako, so graduate lang ako dito sa school namin. And it's a public school. It's called Gordon College dito, here in Olongapo. So, ayun. And I am 22 years old right now. So, 22 years old ako nung pumasa ng boards. And I took the boards, hindi siya right after graduation kasi graduate kami ng July. So, meron akong chance para mag-take ng October. Pero, nag-May ako. So, yung next na ako. If I'm familiar or you're new, I'm a content creator during my college. So, ang content ko before is more relies on K-pop, 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 or like funny, funny, funny. Tapos, ang aking review school po is Sipar and Pinnacle. I'm double RC. And also, I tried RESA. So, nag-enroll ako sa RESA for the October. Though alam kong hindi ako magte-take nun, pero nag-enroll lang ako there to like for the vibe lang. I will tell the story more later on. So, ayun lang. Just a quick catch up. So, ayun. Okay. Let's start with my diary. Okay. So, nakalagay dito. Okay. Okay. Basahin natin kung ano ang sinulat ko. Okay. So, this is Sunday, November 24, 2024. 7:46 p.m. Ay, baka tapos na ako mag-dinner neto. Okay. So, ang start kasi ng face-to-face namin sa Sipar is parang nasa sa 16, 17, mga nasa ganun. Basta mid-November siya. Tapos, nasa ganun din yung lipat ko. Parang mga
mga ilang days lang after. Ganon. So, ayan, nakalagay dito. Survive the first week. First week of review just finished. I'm still adjusting, fixing my program, creating my schedule. Naalala ko nito, ang pinakamahirap sa akin during my first week is kung paano yung gagawin ko after the class. So, ang klase ko kasi nun is morning. Morning ako. Tapos, I have the whole afternoon para mag self-study. Kasi full-time reviewee ako nito eh. Na medyo hindi. Na medyo hindi. Pero, ayun. More on that later. Okay. So, kasi nga, ang pasok ko nun is 8 to 12. Ayun, 8 to 12 yung morning schedule. Tapos, ano yun, Monday to Friday. Monday to Friday siya. Tapos, syempre, mag-aaral ka after. Self-study ka after. So, I remember nun, parang ang hirap talaga akong gamayin kung anong gagawin ko after. Like, mag-aaral ba ako agad? Ganon. So, ang nirentahan ko kasi nun is sa may P-Campa siya. Tapos, yung si Par is nasa, oh my God, anong street? Basta yung after Hoxon. Loyola. I think Loyola. Loyola siya. So, medyo malayo siya doon. So, maglalakad ka ng mga ilang minutes. Pero, parang hindi ganun kahaba kasi nga isang diretso lang siya. So, ayun. Sa Loyola yon. Tapos, ang ginagawa ko pa noon before is bumabalik pa ako ng P-Campa para magluto at kumain doon. Kasi nga parang, oh my God, malapit lang naman to. Ba't ako magbabaon? Kaya ganyan. So, nagpapakiramdaman pa ako noon. Tapos, naalala ko noon, grabe talaga. Eh, di ba hapon yun? Pagod na pagod ako. So, ano nawala na yung podcast voice ko. Kayo na maayos eh. Pero okay lang yan. At least, di ba? Okay. So, anong nangyari nun? Ah, lakad-lakad, ganyan. Eh, ang init-init noon. Tapos naalala ko noon, di ba, aalis ako noon 12. Tapos pagdating doon, cellphone muna ako papahinga. Tapos magluluto, tapos kakain. Tapos parang nakakaalis ako noon mga 2 p.m. na. So parang ang daming oras na nasasayang. Ang daming oras na nasasayang kasi 2 p.m. na. Tapos pagdating ko noon, 'di ba? After noon lalakad ako, syempre mainit. Lalakad ako noon para mag-a-adjust pa ako ng mga 30 minutes kasi nga ang init. So parang mag-adjust pa ako nun. Tapos parang aabutin na ako ng 3 p.m. Ganun, parang 3 p.m. Doon pa lang ako talaga magbubuklat ng libro. So, like, hirap na hirap talaga ako noon. Talagang, grabe, everyday, ang dami ko na sayang na oras. Kasi 3 p.m. doon pa lang ako magsisimula magbuklat. Tapos, parang wala akong nabubuklat. Ganun. Tapos, ang pinaka nahihirapan kasi ako nito is yung kung ano talaga yung gagawin ko. Magsasagot ba ako? Magno-notes ba ako? Ano ba ako? Hindi ko talaga alam. I didn't really know. I just doing anything. Tapos, in between there pa, I'm adjusting pa on living alone. So, nakalagay pa here. Parang pagbasa. So, nakalagay dito. Ayan. So, ayan. I cried several times already. But here I am. Hirap pala mamuhay mag-isa, te. It isn't that precious and fun as it paints to be sa mga edited YouTube videos I watch. It's not for the weak. Mali pa yung spelling na weak ko dito. Bakit ganito? I cried when I'm alone. Ayun, grabe talaga. Kasi ako, before coming in here, sobrang hilig kong manood ng mga living alone vlogs na yung mga edited out, yung mga ganun. It's not like that in real life. Alam mo yung parang mga edited, nagpagigising, may alarm, tapos magwawalis, tapos magluluto sila. It's not like that. It's not like that. So parang ito yung umano sa akin na nag-slap sa akin na hindi siya aesthetic, hindi siya fun, hindi siya masaya. Hindi masaya to live alone. Hindi siya akala ko talaga parang yung maro-romanticize ko na parang luluto-luto lang ako ganyan. Tapos kami ganyan. Hindi ganon. Napeke ako ng mga napapanood ko sa Living Alone. Ganon. Sobrang dami kasing nangyari sa akin ito. Tapos sobrang hirap mag-adjust with the environment kasi talagang papakiramdaman mo pa like parang sumasabay siya sa pakikiramdam ko sa school
sa review school na kung anong gagawin ko. Tapos sumasama din na parang ano yung magiging routine ko din sa bahay. Sumasama yun, parang nagsahalo-halo siya. Kaya may mga times talaga na umiiyak talaga ako. First week pa lang to of living alone. Talagang na-frustrate talaga ako kasi hindi ko talaga alam na. Tapos super duper dami pang nangyari on my first week. So ayan, to some of the week, na-scam tayo ng ref. Kikwento ko to mamaya. Na-scam kami ng ref. Okay, tapos ang tagal magkaupuan. Ayan, tapos inaway na. Ayun, basta inaway ako. Ganun, huhu, nakalagay. Puro kamalasan, sunod-sunod. You know? So, ayun. Kasi, syempre, when you're living alone, may mga bagay na, oo, na-impake mo lahat. May mga bagay na pagdating mo doon mo palang malalaman na, oh my God, wala akong ganito. So, may mga in-order pa ako sa Shopee, ganyan. Tapos, itong upuan na to, girl, I remember, wala akong upuan sa dorm ko. It's so hard. Wala akong upuan talaga. So, hindi ako nakakapag-study there. Ay, ayun pala. Okay, side note. So, sa SIPAR kasi, merong library. So, pwede ako mag-study doon. Tapos, ako kasi, alam ko na, like, undergrad pa lang, na hindi talaga magwo-work sa akin kapag nasa bahay ako. Kapag nasa bahay ako, andyan na yung kama, parang okay, andyan na yung kama, sleep na. So kapag sleep na, unlike kapag nasa library ako ng SIPAR or nasa study hub or something or nasa cafe, parang medyo inaayos ko yung sarili ko kasi syempre may kita ko ibang tao. So talaga mag-aaral lang ako. Pero kapag mag-isa lang ako, no one's watching, kapag nahirapan ako sa isang problem, ay, sleep. Sleep talaga. So, ayun. So, going back to the upuan. So, sa upuan na to, ito yung upuan ko ngayon, nasa harap ko. Nasa harap ko yung upuan na yan ngayon. So, ganito kasi. 'Di ba ano na nga, wala akong upuan. So, ganito, ganyan. Like, as in, kahit monoblock, wala. Kahit wala talaga. So, wala akong makainan. So, nag-Indian seat lang ako sa may drawer ko doon. Naka-Indian seat ako sa drawer. Tapos, yun yung naging lamesa ko. Ganon. Tapos, so, syempre, in-order ko na, ganyan. So, ang nangyari nun is, ayun nga, in-order na, ganyan. So, dumating na, oh my God, finally, may upuan na ako. As in, naalala ko nun, inabangan ko pa talaga siya. As in, nakita ko yung truck ng parang JNT ata yun or Flash Express. Ay, Flash Express yun. So, dumating yung truck ng Flash Express, parang, ayun na, ayun na. So, kaya di pa ako tinatawagan, bumaba na ako agad. Tapos, ako, kuya, akin ba yan? Ganun ako na, kuya, akin. Kasi nga parang, oh my God, finally, may upuan na ako. So, ayun, umakyat, dinala ko na sa taas. Kasi, upuan siya eh. So, may kita mo na upuan siya based sa pagkabalat ng bubble wrap. So, parang, tara na, kuya, tara na, ayan. Tapos, paid, ganyan. So, okay, ito na, excited na akong buuin siya. So, ayan, kinatter ko na, bubble wrap, pak, yan latag, tapos inano ko na hiniwalay ko na yung mga parts. Okay, ito yung ganito, ito yung ganyan. Tapos parang, oh my God, there's something's missing. There's something's missing. Ate, walang screw. Ate, walang screw. Walang screw yung pinadala ng seller, ate. Na ano talaga, na bad trip talaga ako. Bad trip talaga ako kasi nga, I've been waiting for upuan tapos now I have to wait. Like, oo, nakausap ko yung seller, oh my God, sorry, papadalan po namin kayo. Kaya may ganyan, we will follow it up. Like, okay, yes, pero like, my God, I still have to wait another days. Another. Para antayin ko yung screw. So, wala pa rin akong upuan. Kaya talaga, straight na talaga ako. Sobrang, ugh. Tapos ito pa yung like medyo ko with living alone. So kasi nga 'di ba, after the school ganyan, after aral, whole day aral. After nun, oh my God, ako pa yung maglilinis ng lababo. Ako pa pala yung magluluto for me. Ako pa pala yung magluluto sa lunch, tapos hugasan ko yun after. Tapos sa banyo pa and all. Tapos parang sobrang hirap na hirap ako mag-adjust nun talaga. Hirap na hirap akong mag-adjust talaga na parang, oh my God, I have to do everything. After ko yung pagod mo from school, may gagawin pa pala ako, maghugas pa pala ako ng pinggan. So parang everything is so over, overstimulated na ako. But what made me become happy again is when I started meeting friends. Dito na yung naramdaman ko na, oh my God, I am not alone.
eto na yung medyo nawala na yung homesick ko. Kasi nga, I have friends in Manila that na na-meet ko sila sa Stan Tweet. Mostly of them. Na-meet ko sila through internet. So, I have friends in Manila. Ayan. I met Natalia, Ali. Natalia and Ali are my classmates na, na nagre-review din sa Manila din sila. Nasa kabilang street din sila. Kaso, sa ibang review school kasi sila. So, nung na-meet ko sila, parang, oh my God! Oh my God! It feels talaga. Oh, mga ka-schoolmate ko sila, kasama silang graduate. Naalala ko talaga nung na-meet ko sila, parang hello. Alam mo yung para kami nasa ibang bansa. Tapos para kang may na-meet na Pinoy din. Oh my God. Oh my God, ate. Tapos nagtatalunan kami noon. Yun yung first na na-meet ko si Natalia. Ayun, so fun. Tapos eto pa, ay na-meet ko din si Isa, tsaka si Ja. Ayan, ayan. So si Isa naman, friend ko siya. Siya ay nag-aaral sa FEU. So P-Camp ako, FEU siya. So madali lang kami magkita. Tapos si Isa talaga yung nag-guide sa akin throughout the Espanya. Like, siya yung nagturo sa akin, eto, may kainan dito sa kaya ganyan. Tapos dito yung UST. Tapos dito, ate, sa may, minsan daw may kumakausap sa'yo sa tawiran dyan. So, pag wag ka nga dyan. Tapos ito, mag-ingat ka dito. Kaya ganyan. Siya yung nagturo sa akin ng lahat na ganito. Tapos mga first few months noon, as in siya yung kasama kong nagla-lunch na, oy ate, saan ka? May pasok ka ngayon? Kain tayo. Kami ganyan. Tapos eto naman si Ja. Si Ja naman, is kasi siya, tiga Taft siya. So, madali lang siya. Isang one jeep away lang siya. Tapos siya yung nakakasama ko din during my first months of, my review. Tapos ayun, it's just so, so, so nice to have a friend with you. Yun yung naano ko. Kasi nga, first day of living alone ko. Tapos, when I have a friend na, that's when, dun ko nakita yung happiness of it. Kasi nga, alam mo yung 9 p.m. Kasi nga, di ba, living alone ako. Tapos parang kahit 9 p.m., ayain nila ako, go lang. Kasi wala akong papaalam. Doon siya sumaya. Doon siya sumaya. So, after all na pinangginapa ko niya, parang, oh my God, ayan. So, ayan, sila-sila yung mga kasama ko, sila-sila yung mga nag-tour sa akin na parang, okay, dito ka sasakay. Ate, anong sasakyan kapag pamowa? Diyan lang, tawid ka lang dyan sa may ano. Tapos, ayun. And what a perfect way to end my first week is to be with my family again. Okay, so birthday kasi ng kapatid ko November 22, November 24 to. So, alala ko, nag-MOA kami para i-celebrate yung birthday ng kapatid ko. And yun din yung reason on why I have this Uniqlo diary. Kasi nga, di ba, birthday ng kapatid ko. Tapos, nagpabili kasi siya sa Uniqlo. Tapos, during that time, meron parang promo na kapag parang na-reach mo to, may libre kang diary. So, ayun, bumili ng Uniqlo yung kapatid ko. Tapos, ayun na. Tapos, meron silang libreng, hindi pala siya diary. Meron libreng journal. Tapos, parang wala namang gagamit sa kanila. Tapos, parang inano ko ng naman ko na parang, kailangan mo ba to? Sabi ko, ay, akin na yan. Ganun. Tapos, that's when it started. That's when nagkaroon ng sign na, ay, oh my God, dito ako magsusulat. Kasi nasa plano ko talaga pero wala akong diary at all. Tapos parang, ay, biglang nagka-journal. So, oy, that's the sign. That's the sign. And here it goes. I'm in front of you telling this story. So, yan. Those were the signs given to me. Mas marami ka palang malalaman with yourself when you're finally living alone. Gotta thank my mom for everything. Sobrang hands-on niya with everything na kompleto. Wait, I'm tearing up. Oh my God, umiiyak ako habang sinusulat ko to. She makes me she makes sure na nagising na ako at nakapasok. She makes sure na nakakain ako. If may tubig pa ba ako. She also did the laundry for me. Ala! Naiyak siya. Sorry. At nalinis ng sahig here and at the first episode! Hindi pwede yan! Okay. Ate!
Di ba this sa first episode? Okay, I'm so lucky with my mom. I still can't say it in person, but I love you, ma. Ala, hindi pa it's the first episode. Oh my God, wait lang, let me check myself. What I would say is that, you know, um, my relationship with my mom is a work in progress talaga. We're not very, ako specifically, hindi ako ganun ka expressive with how I feel. Basta yun, ayoko na mag-overshare. Ayoko mag-overshare in the podcast. Nung nalayo na ako with my parents, with my family, ewan ko, pero parang mas nalapit ako sa kanila. I don't know. Maybe ganun yun. Kapag malayo ka sa kanila, that's when you miss them. Tapos, parang doon ko kasi like mas na-appreciate yung mother ko sa kung anong nangyayari talaga. So, okay, ganito kasi yan. So, naalala nyo, tatlo yung review center na inenrollan ko. So, tatlo sila. Pero lahat ng yun kasi is ako lang. Okay, so alala nyo din, background is content creator po ako. So, lahat ng pera ko na kinita from content creation is ipon ko sila to prepare for this. Lahat yun, ako lang nagpara sa akin. And even yung rent na binabayaran ko sa dorm ko and all my foods is ako po lahat yon. So, hirap na hirap nga ako talagang mag-living alone. And then, nung nakita ko yung mother ko na super hands-on niya with everything. As in, siya yung nagsama sa akin maghanap ng dorm. 2 days kami naghahanap na siya yung kumakatok, na kumakausap, ganyan. And, pag nung nag-aaral na ako, as in, mag-chat yun sa akin ng mga 6 a.m., 7 a.m. na, gising ka na ba? Nakapasok ka na ba? School ka na ba? Kaya may ganyan. Tapos pag lunch, kain ka na. Like, chat siya lagi ng ganon to always make me sure. And ganon siya all throughout my review. Meron kasi siyang biniling washing machine sa marketplace. Meron kasing laundry area yung dun sa may room ko. Tapos parang inisip niya para hindi na ako magpalaba. So, yung mother ko, bumi-visit yun each week sa akin. Hindi naman each week pala. Parang everyone's kapag parang kailangan niya para maglaba. Talagang bumibiyay pa siya from Zambales to Manila para lang maglaba for me. Tapos, every time na pupunta siya, lagi niyang nililinis. Tapos, as in like, kinukuskus niya yung sahig. Siyempre, yun yung mga hindi ko na nagagawa as busy na ako mag-review. So, andun talaga siya. Tapos, nagdadala siya lagi ng food for me. Ayun. So, super duper thankful talaga ako with my mom. Kasi talagang napadali niya lahat talagang. Before that, pinag-grocery niya pa ako. Siya yung sumama sa akin bumili ng mga gamit ko sa bahay. Like, yung mga tabo, timba, ganyan. And everything. Like, as in, yung mother ko talaga yung nag-help sa akin talaga. And all. Going back dun sa na-scam na ref nga, di ba? Ito yung dumagdag sa stress ko during my first week. Na-scam kami ng ref. Okay. As I remember, nalimutan ko na yung pera na actually, which is good. Nalimutan ko na yung kung magkano siya. Pero I think it was around it was around 4,000? Ata, I cannot really remember, pero nasa ganon. Okay, so, ganito kasi. So, syempre, yung mother ko, very hands-on to me. Talagang gusto niya akong bigyan talaga ng ref. Kasi nga, para, ayun nga, para walang, ano, tas di ba nga may nabili naman siya sa marketplace na washing machine. So, gumagana siya, yun, binili sa akin ni mother yun. Tapos, eto nga, yung sa ref, hinahanapan niya ako ng ref talaga. Kasi nga para, comfortable ako doon sa bahay ko na yun. Bahay? Sa dorm ko na yun. Tapos eto nga, so syempre, si mother, naghahanap-hanap siya sa marketplace, may mga sinesend siya mga FB group, ganto ganyan. Tapos, ayun, syempre, alam naman natin, kapag mother, syempre medyo gullible sa mga ganyan. So, syempre ako, nagre-review ako nun. So, hindi ko talaga na-check.
So, ang ginawa ko lang is, ayun, nakita kasi ni mother yung post. So, the post is parang, basta malaking ref na siya eh. Parang two doors na siya, tapos matangkad siya. Tapos, yung mga iba kasi nahanap namin na ref na parang nasa, I think mga 5,000 7,000. Maliit lang siya. Tapos, ayun, parang 7,000 na ata yun. I think, alam ko 7,000 na yun. Tapos malaki na siya. Tapos parang may caption doon na parang maglilipat na kasi, keme ganyan. Tapos, ayun, so parang nasa ni mama, ito na. So, syempre, kapag ganun, mura, tapos parang, syempre, need namin ng ref. So, merong urgency na parang na bilhin na siya. So, ang ginawa ko lang nun is, chinek ko lang yung account niya. Tapos, yung account niya, parang meron siyang business keme na parang nagpapadala ng mga cups, parang mga ganun. So, edi yun. Syempre, yung mother ko yung contact, ganyan. So, syempre, siya yung may kausap, ganyan. Tapos, ako lang yung nag-give ng money. Parang, buti nga ito pa eh. Kasi nga, buti hindi binayaran ng buo. Kasi nga, nasa ano yun. Ah, I think nga 5K yun. Hindi ko na maalala, but which is that's good. Hindi ko na talaga maalala yung exact price. So, basta nasa around 5K to 7K ata yun. So, tapos, buti na lang, sabi ko, nung bibigay ng payment, buti sabi ko, pwedeng, sabi mo kalahati lang. Tapos, buti pumayag naman. Buti pa, pero scam naman at the end. So, ayun. So, edi, ayun na, na-send na ganyan. Tapos, as in, medyo ano pa. So, parang akala ko it's really real kasi nag-send pa sila ng ID nila, ganyan. Tapos nag-send pa sila ng picture na parang binabalot yung ref nilalagay na po sa sasakyan. Tapos meron pa tumawag sa akin. Tapos nagbigay pa siya ng driver's license nung driver na yon. Tapos tinawagan pa ako na parang, hello, tanong ko lang po kung saan banda po to. Ito ba yung sa may ano? As in, tinawagan pa ako ng ganun. So like, okay, this is really real kasi meron talagang nagde-deliver. Tapos parang, okay, sige po pa, wait na lang po. Tapos, ayun. So, inantay ko, nag-antay-antay ako ganyan. Nag-antay-antay ako ganyan. Tapos parang tagal. Kasi parang, nalimutan ko na yung place eh. Basta parang, inano ko, basta parang kabilang city lang ata siya. I think, around ano. Okay, di ko talaga maalala at all. Okay. So, ayun. So, basta kabilang city. So, parang, oh my God, bakit parang 2 hours na wala pa din? Parang 2 hours na wala pa din. Ganun. Tapos, pagdating ngayon, na scam. Scam na pala. Parang hindi na makapag-message si mama. So at first, I was so very, very frustrated talaga. Parang, hala, syempre, nagdaan payment na yung peras. Parang first time kong ma-scam noon. Yun yung first scam experience ko all my life. So parang, nanas ako na parang oh my God, kasi hindi ko kasi na-check eh. Kasi nung chinek ko din siya, parang sinerch ko yung name, ang dami ng gumagamit ng name na yon. Tapos parang ang pinaka-concern ko pa nun is nag-send ako ng ID ko. Kasi parang nanghingi din siya ng ID. Tapos nag-send ako ng picture ko with my face, with my ID there. So, Diyos ko, pag ginagamit yun pang scam, my God, Diyos ko. Yun din iniisip ko. Kasi, tapos diba mayroon pa akong buka na parang TikToker. So, parang baka magamit ganyan. So, parang kinakaba talaga ako. So, ayun, dumadagdag pa yun. Tapos parang all the frustrations were there. Tapos parang, my God, na-scam. Kaya may ganyan. Sarang, nainis ako. Tapos, ayun. So, ayun, buti na lang, nung inopen up ko siya sa friend ko. So, ayun, I have a friend, ka-call ko siya, si Tris. Okay, tapos parang sabi niya nun, is that, ah, hindi yan kasalanan ng mama mo. Ang may kasalanan dyan yung mga nang-i-scam kasi mga hayop yung mga ugali ng scam. Tapos parang dun ako parang nag-at peace na, ay wait, oo nga no. Though I don't blame my mom naman, pero parang, syempre nga parang, oh my God, syempre, medyo, boomer. So like, medyo hindi talaga ganun maalam sa ano. Kaya parang, dumaan yung parang, oh my gosh, kaya na-scam eh. Parang gumagano sa isip ko. So, ayun. Kaya parang doon ko na-realize na, ay, wait, oo nga. Yung mother ko, gusto niya lang naman talaga ako mabigyan ng ref noon that time. Kaya we're in a rush para maghanap ng ref. Parang, nga no. Ang intention lang naman ng mama ko is magkaroon ng ref. Sino man yung nag-scam na yan, bahala ka na sa buhay mo. Yun. Nakalimutan ko naman din na yun. But it was just so stressful during my first week. So, ayun. That's my, yung mga scammer yun. Hindi ka dapat sisihin na parang,
Hindi ko dapat isipin na parang ano, kasi hindi kasi chinek ng maayos. Hindi, 'di ba? So, ayun. Imbis na ganun yung ano. So, ayun. Tapos, ayun. Okay, back to review. Okay, back to review. Thank God, I didn't believe na fast-paced ang Sipar. Dead ma sa Reddit. They just expect you to have answers na by coming to class, which is, that's how it should be. Okay, so ito kasi, meron kasi parang stigma. Sorry, hindi naman stigma. Okay naman. Pero parang ang lagi kasing parang misinterpretation with Sipar is that kailangan fast-paced ka, may bilis magturo niya, kailangan malakas na yung foundation mo. Kailangan, foundation. Kailangan, parang laging yun yung naririnig ko kasi, even before pasuking. Tapos, ako talaga, I chose si Park kasi that's just what my hearts went to. As in parang gusto ko talaga magsipar eh. Like, without any reason. Parang feel ko lang, parang gusto ko talaga magsipar. Mga te, gusto ko talaga magsipar. Sabi ko. So, nagsipar ako. With just by my heart. Ang alam ko lang nun, as in, wala akong chinek na background with them. As in, ang alam ko lang nun, basta andun yung Valix. Okay. Hindi ko pa nga alam na dalawa yung Valix that time. Alam ko lang andun yung Valix. Tapos nung nakita ko, oh my God, dalawa pala yung Valix. May isa pa pala. Which is yun yung favorite ko, si Sir Ronald. So, ayun. Doon ako na, ewan ko, I just go with my heart. Tapos ito. Ito kasi, ganito kasi si Par. Okay. So, hindi eh. Tinuturo siya sa'yo pa rin eh. Tinuturo pa rin siya sa amin eh. Though, kapag papasok ka kasi, syempre expected na sa'yo na may sagot ka na sa ano. Which is, ganun kasi talaga dapat. Ganun talaga dapat. Ganun dapat talaga. Kasi mas may hirapan kang sumabay. Though hindi ka naman like papagalitan na parang, ano ba yan ba? Hindi naman ganun. Like, may mga days pa din na hindi ko pa nasagutan yung module tapos pumasok ko sa klase. Eh, ganun. May mga ganong days pa din ako. Tapos ayun, that's when I realized na, nga, ganun kasi talaga dapat talaga. Like, pagpasok mo, dapat nasagutan mo na yung module. Dapat nabasa mo na yung about topic. Kasi mas mabilis talaga yung pag-aaral. Mas mabilis siya. Mas naiintindihan mo talaga kapag naano mo na. Which is, ganun talaga dapat. Hindi mo talaga kailangan na parang dapat ba strong foundation ka. Kasi syempre, di ba, limited lang kasi yung review. And it's called review. So, when you go there, so syempre, hindi pwedeng isiksik sa'yo lahat. Hindi ka pwedeng spoon feeding lahat na okay, eto, ganito yung ganyan kasi hindi eh, parang mas overwhelming yun for me eh. Hindi siya nag-work sa akin eh. Kaya I was happy with Sipar na parang, okay, oh my God, thank God I was here. Girl, I promise, when I say na wala akong strong foundation with all the subjects, sa tax talaga, as in, wala talaga akong completely, as in, ang naturo lang talaga sa amin nun is yung resident, non-resident, and I am not joking, talagang wala talaga. I would say, ang maayos ko lang na foundation with Sipar talaga, ang maayos ko lang na foundation with the subjects talaga is AFAR. Kasi magaling yung teacher namin dun. Okay, so ito yung last paragraph ko here. Still a little hard to adjust, but hopefully I can make it. Okay, so Timothy from November 24, 2024. Spoiler alert, you did make it. You did it. Nahirapan lang ako na 2 subjects per day, pero I guess I'll be trained naman pag boards na. I'll trust si Par through and through. Okay, so sa ano kasi, since nga Monday to Friday lang siya, there are subjects na minsan 2 subjects siya a day. Tapos doon talaga ako nahirapan kasi parang kada day, aaralin ko to, tapos aaralin ko to. So, 2 module yung paghahandaan ko before pumasok. So, doon talaga ako nahirapan during that time. Tapos parang naisip ko, ay, oo nga, no, ganun naman pala din sa board. So, parang sabay-sabay mo rin naman talaga aralin. So, baka mas mahasa ako ng ganun. Pero, ayun. Pero, itong mga to, ito yung mga early realizations ko pa to, magbabago pa to sa mga susunod. Baka lang, just like a reminder. So, may mga binago pa rin ako here on what really worked for me. Pero ito lang yung mga like current realizations ko pa lang during my first week. So, hindi pa to yung final na nangyayari talaga sa akin. Hindi ganito. May mga changes akong ginawa here. Okay, ayun. Part true and true. My biggest realization is it's still you who needs to put all the effort. Huwag umasa sa instructor lahat.
Ayun. Ready for tomorrow again, Tim. Kasi 'di ba may mga kapag bagong graduate ka tapos magbalak ka mag-review, ang lagi talagang hanapin, oh my God, saan ba yung saan ba yung zero base? As in, parang yun na talaga yung hinahanap eh. Yun na talaga eh. Which is, ganun din ako, ganun din kami mga friends ko. Ano ba yung zero base? Ano ba yung ayoko kasi mahina yung... So ayun, that's where I realized na, oo nga, it has to be you. It has to be you who do all the work. 'Di ba? Reviewer sila to help you guide. Pero like hindi sila yung hindi sila yung magsasagot for you. Hindi sila yung mag-aaral for you after. 'Di ba? Hindi dapat hindi parang ay dito ako kasi nga ito siya eh. Though I would say they really help a lot. Pero I'm also saying na parang hindi mo sila dapat asahan lang. It is still up to you who will do all the work. Ikaw pa rin yung magsasagot ng review materials after. So, ayun. That's where I realized na, okay, ganun pala yun. Okay. Pero ito, okay, here's a pro tip if you're from Sipar. Madami silang rooms, so madaming sabay-sabay. Meron silang own building. So you have all these facilities para makapag-aral ka here and there. Tapos, ang kinagandahan kasi nito is pwede kang mag-sit in sa lahat ng klase. So here's a pro tip. Kapag sipar ka, pasukan mo lahat ng teacher. Pati yung mga panghapon, basta mapasukan mo lahat. Actually, nabasa ko lang din to from Reddit. Kasi nga, nag-research lang ako nung nasa sipar na ako. So, nabasa ko lang din. Tapos, trinay ko. And it worked for me. Kasi may mga teacher na magagaling for them, pero hindi talaga siya mag-work for you. And that's okay. Kasi iba't iba tayo na needs. So, ayun. Yun yung gustuhan ko sa sipar. Kasi nga, they have all this. Tsaka lamig ng room nila. Tapos ang laki kasi ng ang liwanag. So, yung room nila, parang akong endorser dito. Hindi ako bayad dito ha. Ako yung nagbayad ng tuition. Diba? It's all coming from the experience. So, yung room nila talaga may ilaw lahat. So, maliwanag yung tapos naka-speaker yung reviewer. So, rinig mo lahat, maririnig mo. Tapos, malinaw lahat, ganyan. Tapos, ayun. I think ang pinaka-edge talaga is meron talaga silang sariling building. Kasi ang dami, meron pwede ka mag-aral dun sa may registrar, pwede ka mag-aral meron silang library talaga. Tapos pwede ka mag-aral sa gilid. Tapos, ayun, pwede ka nga makisit in sa kada klase. Yun talaga. So, like, na-try ko lahat ng teachers and hinanap ko yung what worked for me. So, ayun, I feel like that is it for the first episode. Okay, feel like nasabi ko naman lahat. Ayoko mag-overshare lahat kasi baka wala na ako masabi. Baka paulit-ulit na ako sa mga susunod na episode. First episode pa lang to. Ayokong itodo agad. So, first week pa lang to. There's so much happening pa to myself sa mga susunod na, na days na to. Sobrang dami ko pang and adjust. So, I guess I would say is that may lesson. Nag-iisip ng lesson. Ano ba yan? I think learn to adjust, learn to adapt on your environment kasi kailangan talaga, hindi ka pwede parang gusto ko nang umuwi kasi mas okay ako sa amin, gano'n. So, I'm a person who always like to try new things, to always explore different places. I'm always open to that. Kaya din siguro, I'm always ready to adapt and adjust kapag nasa bagong environment. So, ayun, it was so, so, so hard at first. Pero, if nahirapan talaga ako doon, if nahirapan ako during my first week, if I cried and cried during my first week, I won't be here talking to you with this diary and my license. 'Di ba? So, yeah. This has been Timothy. Talk to you later.